Kumusta, magandang umaga sa inyong lahat mga kapwa ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa umagang ito mga kapwa ko ka-farmers, ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat dahil po sa inyo 17,000 subscriber na po tayo sa ating YouTube. Kaya nga maraming salamat sa patuloy ninyo na pagsuporta. Okay, so ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, sa lahat kong mga viewers at subscriber. Ngayon nandito na po tayo sa ating farm 1 kung saan ay nagpapapitas po tayo ng talong, ampalaya, sitaw at pipino. So kahapon mga ka-farmers, galing tayo doon sa kabilang farm, no? Nagpapapitas tayo ng ampalaya. Kaya nga ay sa awa ng Diyos, dahil hindi medyo ang ibang nating pananim ay napuruhan o natamaan ng lakas ng hangin, na may lakas na ulan, nakapag-survive. So nakapapitas pa tayo mga ka-farmers. So sa nakaraan, naka 2,080 tayo doon, pero kahapon konti lang mga ka-farmers bumaba, no? So kahit bumaba siya kahapon, ang presyo naman ay napakaganda po dahil tag 80 na po ang per kilo. So naka 1,560 lang po tayo sa ating harvest kahapon. Din interval harvest is 3 days. So ngayon naman, dito naman po tayo sa ating farm 1 kung saan nagpapapitas po tayo ng talong at saka sitaw, pipino. So ito ang ating sitaw mga ka-farmers na galantitudo, no? Napakaganda po ang mga bunga. So ito pa lang po ang mga bunga sa ilalim, kaya maraming parang baluktot, no? Yan, maraming mga baluktot. Pero marami-rami na mga ka-farmers ang ating harvest. So sampalaya mga ka-farmers, may dalawang tao tayong nag-harvest dyan, hindi pa tapos. At saka sa talong ganun din kasi meron tayong 7 tao din isa sa tindahan. And then yung 6 mga ka-farmers, sila ang nag-fertilizer, sila ang naglinis, nag-spray o mag-harvest. So ito po mga ka-farmers ang ang kanilang mga na-harvest ngayon. So actually po mga ka-farmers, sa nakaraang mga linggo, 2 lang po sila. So yung nakaraang araw, pangatlong araw na ngayon, may dumating na 4, so 6 na sila. So kasi mga ka-farmers, yung ganito kaluwang na area, nasa 3 hektarya, pag 2 tao lang, mahirapan sila sa maintenance, sa paggamot, no? Spray ng mga gamot or sa maintenance, sa paglinis ng mga damo. Kaya yung taniman natin mga ka-farmers, maraming damo diyan. Ayan, no, sumibol na, wala pang 1 linggo, sibol na naman sa ating ampalayahan. So yung mga pananim natin mga ka-farmers, dahil nabaha, no? Ang ibang tanim na pipino, yan na dilaw, ang iba naman ay okay. So sabi ko sa isang vlog ko mga ka-farmers sa nakaraang araw, pag may mga pananim tayong nakapag-survive, alagaan natin kasi alam naman po natin pag bagyo mga ka-farmers, mabilis lang pong tumaas ang presyo. Kaya nga kahit anong pang tanim mo, maantalong, masitaw at saka ampalaya, ay napakaganda din ang presyo. Alam nyo ba mga ka-farmers kung magkano ang kilo sa talong ngayon? Ay nasa tag 100 per kilo or 1,000 per bundle. And sa sitaw naman 120, at saka sa ampalaya naman 80. Ewan ko mga ka-farmers kung tataas pa ngayon kasi agawan, agawan. So maraming mga buyer na gustong bumili o pumick up ng mga harvest nating mga gulay tulad na lang ng ampalaya, talong at saka sitaw, and then may pipino. So ang pipino mga ka-farmers, may pipino tayo na kulay green, Jackson F1, hindi pa po napipitasan. Wala pang nagpitas, no? Then may puti tayo, yung Megasi. Okay, so yan po ang ating mga harvest. So yan ang talong natin mga ka-farmers. So marami pang talong mga ka-farmers na pwede i-harvest. Ayan po silang nag-harvest. Okay, tapos ikot ka ganyan. Yan lang. Yan, ang galing. Tapos dan ka damaan sa gitna. Tapos kilid lang hinahinay lang nga dili may go sa ngilit sa putaw kay mapanggos. So sila po ang mga tauhan nating bagong dumating para tumutulong din sa pag-harvest, paglinis. So maganda mga ka-farmers, ngayon may mga wheelbarrow tayong gamit pang harvest kasi pag once na mailatag o mailagay natin sa lupa, daming putik mga ka-farmers, so madumi ang ating harvest. So mas maganda
may mga wheelbarrow. Malaking bagay po yan mga ka-farmers, no? Ang mga wheelbarrow. Ayan po. Kasi nag-harvest pipino? Wala pa. So yan po mga ka-farmers, patuloy pa ang pagpipitas kasi ang sitaw pa ang natapos, pero ang talong mga ka-farmers marami pa, no? Marami pang pipitasin nating talong. Sa ampalaya, meron pa din. Sa sitaw ang tapos, ang wala pa din mga ka-farmers ay pipino kasi ang tanim natin din doon sa gilid kabilang po talong. May talong tayo doon, dayon sitaw, pipino at saka ampalaya. So yun po ang ating pinipitasan din Yan po mga ka-farmers, dami natin sitaw Yan, ito mga ka-farmers, nasa mga siguro yung mga 100 kilos. Abot siguro ata to, may dalawang crates pa So yan ang ibabandil ko ngayon. So yung talong, yun ang napisan lang na pagpitas. Dalawa lang sila mga ka-farmers. So marami pang mapipitas na talong. Tsaka ampalaya, meron pa din ang pipino. So yun po ang ating mga harvest. So pag may mga pananim tayo ngayon mga ka-farmers na hindi napuruhan o nakapag-survive, alagaan lang, no? Yun po ang payo ko sa inyo. Kasi basta ganitong mga araw panahon mga ka-farmers na mabagyo, tama po ang kahit anong mga pananim natin, matalong man, maampalaya at saka kahit kamatis mga ka-farmers, parang walang mababa kahapon, no? Lahat nagtataasan, pati sayote nasa tag 40 ang kilo. Mga labanos, no? 40 din. So napakamahal. Dating 10 peso, 15 pesos, ay ngayon mataas. So yun po no mga ka-farmers, kasi ang mga gulay na halimbawa ay ampalaya, may mga gapangan, mga sitaw na may mga gapangan, pipino, mga upo, ay nadapa po sa hangin. Ay ang iba naman hindi nadapa pero nalubog din sa tubig. Ang iba naman, kagaya sa akin, may nabaha, may ang tubig hindi natutuyo, matagal maiga dahil adobe ang ilalim, ang kapal sa lupa ay mga isang roller lang. Ayan mga ka-farmers. So sa talong natin sa kabila, siguro ang nasa mga 5,000 ka puno na. No? Ayan din ang kamatis na nasa mga 3,000. Ang ampalaya parang nasa mga 2,000 mga ka-farmers ang napiktuhan sa tubig. So ang dahilan mga ka-farmers, dahil yung sa patuloy na pag-ulan, 17 days na kahapon. Kung uulan pa ngayon mga ka-farmers, ay wala na. So yung farm to natin mga ka-farmers, umaga pa lang or gabi, walang tigil, tuloy-tuloy po ang pag-ulan. Sana nga maging okay na ang panahon kasi sa umagang ito mga ka-farmers, maaga ko pong nakasalubong si Haring Araw na sumisikat at napansin ko na baka gumanda na. Kasi sa aming probinsya sa Mindanao, sa Zamboanga del Sur, 2 linggo na walang ulan doon. At dito naman po mga ka-farmers, 17 days. Simula sa July 28 hanggang ngayon mga ka-farmers, walang araw, walang ulan. May ulan pa buong gabi, buong araw, umaga. So ganyan mga ka-farmers. Yan po sila, tuloy ang pag-harvest, no? Ang galing. Yan. Okay, so bago tayo magtapos, ulitin ko, maraming salamat po sa inyong lahat at sa patuloy ninyo na napagsuporta. Dahil po sa inyo, 17,000 subscriber na po tayo. Kaya nga hindi ko po kayo maisa-isa sa pagpasalamat. Sasabihin ko lang dito, maraming salamat po sa inyong lahat at sa patuloy ninyo na pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So meron tayo mga kapwa ko ka-farmers na Reels, FB Reels or page.
So kung may mga katanungan man po kayo, pwede kayo magtanong din sa ating video or sa ating FB. So yun po mga ka-farmers, i-type lang po ninyo ang Jezreel Palacio Carion, ang ating page, Missing Farming. Jezreel Palacio Carion, ating page, YouTube, Jezreel Palacio Carion, Missing Farming. Sa page naman natin, Jezreel Palacio Carion, Top Farmer Hero, at saka sa atin naman pong Reels, Jezreel Palacio Carion. Okay. So, yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko po sa inyo sa umagang ito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.